Lubos, nakadaliman. Hindi mo magalaw ang iyong mga braso. Hindi mo magalaw ang iyong mga daliri. Sobrang kapal ng nyebes sa dibdib mo, kaya hindi mo na ma-expand ang tadyang para makahinga. Pero ganap kang may malay. Maayos ang iyong isipan. Nakakapag-isip ka, nararamdaman mo ang lahat. Alam mo ng eksakto kung ano nangyayari sa iyong katawan at kung paano ito magtatapos. Wala kang magawa para pigilan ito. Isang lalaki sa bidyong ito, ang sa paanuman ay nakaligtas sa lahat ng iyon. Ginamit niya ang kanyang mga ngipin at iisa niyang gumaganang kamay sa paggawa ng lubid sa loob ng 5 oras at umabot ng 6 na pulgada mula sa abot ng rescue team. At isang bagay na napakaliit, napakawalang kwenta at napakadaling ayusin ang siyang pumigil sa kanya. Sa bawat kwento sa listang ito, hindi pa nga ang avalanche ang pinakamasama, maligayang pagdating sa extreme. Kalimutan mo ang mga pelikulang nagtuturo na ang avalanche ay malambot na nyebe na madaling langoyan. Hindi ito ganun. Milyon-milyong libra ng kinetic energy ito na umaabot sa 80 milya kada oras, taglay ang blunt force trauma ng isang rumaragasang tren de kargamento. Kung hindi mabali ang gulugod o madurog ang bungo mo sa lakas ng tama, ang mga susunod na mangyayari ang papatay sa'yo. Sa sandaling huminto ang paggalaw ng mga gumugulong na debris, ang matinding friction ay nagko-compress dito at agad itong nagyayelo muli. Ikukulong ka nito sa isang madilim na libingan ng solidong yelo na sobrang siksik sa iyong dibdib kaya hindi mo na kayang palawakin ang iyong mga tadyang para makahinga kahit isang beses. Ngayon may mga advanced na avalanche forecast na tayo. Naguhukay ang mga eksperto ng test pit para sukatin ang katatagan ng snowpack, subaybayan ang naipong nyebe dahil sa hangin at maglabas ng rating ng panganib. Alam ng mga modernong umaakyat na pakinggan ang tunog na whoomp kapag bumagsak ang nyebe o maghanap ng mabilis na bitak sa yelo. Kahit may babala na ngayon, may mga pangyayari pa ring bigla na lang nangyayari, hindi mo talaga mahuhulaan. Makikita mo ito habang nanonood ka. Pero ang unang avalanche sa listahan ay nangyari noong Hulyo 22, 1936. Walang mga araw-araw na bulletin, walang satellite radar at walang avalanche beacon. Si Tony Kurtz ay hindi ordinaryong umaakyat. Sa edad na 23, isa na siya sa pinakamahusay na alpinista sa Alemanya noong panahong malakas ang pambansang pagmamalaki sa pag-akyat ng bundok. Maisip mo ba ang tumingin pataas sa 1,500 na raang talampakang patayong pader ng itim na yelo at apog? Isang lugar na napakadelikado kaya tinawag itong murder wall at magpasya na gusto mong ikaw ang unang makakatalo dito? Iyan mismo ang ginawa ni Tony at ng kanyang German na kasamang umaakyat, Andurl Hinterstoiser, sa hilagang bahagi ng Eiger sa Swiss Alps noong 1936. At hindi sila nag-iisa. Habang nasa bundok, nagsanib puwersa ang 2 Aleman sa 2 elite na Austrian na umaakyat, Willy Angerer at Eddie Rainer. Binaliwala nila ang kanilang mga tunggalian at nagsama ang 4 na lalaki para harapin ang pader ng kamatayan bilang koponan. Sa depensa nila, ipinakita ng 4 na pambihira silang umaakyat at pinatunayan ang bilis nila sa pader kung bakit naniniwala silang kaya nila ito. Sa simula pa lang, nalutas ni Andrel ang problemang walang may sagot. Alam mo, ang pag-akyat sa bundok tulad ng Eiger ay hindi tuwid paakyat sa tuktok. Sundin mo ang natural na daan, bitak at gilid. Ang daang sinusundan nila hanggang sa ibabang bahagi ng bundok ay biglang humantong sa wala. Sa itaas nito ay puro makinis at nakalaylay na bato. Imposibleng atyatin. Ang tanging paraan para may pagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay papunta sa tuktok ay marating ang isang malawak at pwedeng atyating dalisdis na tinatawag na unang ice field. Hindi diretso sa taas nila ang daan, nasa malayo at gilid ito. Nakaharang sa pagitan nila at sa susunod na daan ang isang matarek at madulas na limestone slab na walang nakakaalam kung paano tawirin. Wala itong mahahawakan o matutungtungan. Kung susubukan mong tumapak dito, madudulas ka lang at mahuhulog ng libu-libong talampakan. Pero may naisip na paraan si Andrel. Katabi ng blankong batong ito ay may maliit na patayong bitak sa bato. Sa halip na subukang tumawid, umakyat si Andrel. Ipiniwersa niya ang kanyang mga daliri at bota sa makitid na bitak na ito at dahan-dahang umakyat diretso sa pader hanggang sa malampasan niya ang imposibleng bahagi. Pagkatapos, pinukpok niya ang isang metal na spike sa bato, isinuksok ang kanyang lubid dito at bumaba siyang muli. Mayong matibay ang lubid sa itaas niya, pwede na niyang isandal ang buong bigat ng katawan palabas sa bangin.
Gamit ang mahigpit na lubid, tumakbo siya patagilid sa yelo, parang pendulum, hanggang sumabit ang bota niya sa ligtas na gilid. Pagkatawid niya, hinila at tinali niyang lubid. Ngayon, may lifeline na pahalang ang grupo sa imposibleng pagitan. Hawakan lang nila ang lubid, ibaluktot ang katawan, paatras sa 2,000 talampakang bangin, at dahan-dahang igalaw ang paa sa yelo habang hinihila ang sarili gamit ang lubid. Salit-salitang inaabot ng isang kamay ang kabila. Napakatalino ng ideya at gumana ito. Nang malampasan nila ang dating balakid at umakyat pa, hinila rin nila pataas ang mga lubid. Karaniwan itong gawain dahil hindi iniiwan ang gamit sa bundok. Hindi nila alam na mababayaran nila ito ng kanilang buhay at habang umaakyat, agad nilang naintindihan kung bakit tinawag na pader ng kamatayan ang hilagang bahagi. Dahil sa laki at hugis nito, ang Eiger ay parang dambuhalang guwantes ng catcher na sumasalo ng bagyong dumadaan sa Alps. Kaya lumilika ito ng sarili nitong marahas na microclimate. Ang bato mismo ay marupok na batong apog. Habang ang kalumigmigan ay pumapasok sa mga bitak at nagyiyelo, patuloy na nabibiyak ang bundok, nagdudulot ng biglaang pagguho ng mga bato na parang ulan ng bala ng kanyon, at ang makapal na nyebe, pati na rin ang hindi matatag ng paginabato ay nangangahulugan na ang naipong nyebe sa itaas na bahagi ay mabigat at hindi matatag. Sa madaling sabi, tamang kondisyon para sa pagguho ng nyebe. Habang umaakyat sina Kurtz at iba pa sa North Face, may bumagsak na bato na direktang tumama sa ulo ni Willie Angerer at nagdulot ng matinding pinsala. Sa isang iglap, nagbaglo ang misyon. Hindi na mahalaga ang tuktok, kundi mailigtas si Willie mula sa bundok ng buhay. Bumalik sila at nakipaglaban pababa ng bundok. Dapat kong banggitin na hindi maayos o kalmado ang pag-urong dahil pagsisimula pa lang ng pagbaba nila, nilamon na ng napakalakas na lokal na blizzard ang bundok. Bumagsak ng husto ang temperatura. Ang hangin ay umuungal ng sobrang lakas, naging mabigat at parang pisikal na puwersa na pilit silang tinatanggal mula sa bato. Bawat hakbang ay isang laban. Kinailangan nilang lumaban para maiangat ang nagyelong bota at idiin ang katawan laban sa malakas na hangin na pilit silang tinatangay mula sa pader pababa ng bundok. At kailangan nilang gawin ito ng paulit-ulit habang sinusubukan ding alalayan si Willie na dahil sa kanyang sugat sa ulo ay lalong nanghihina kada minuto. Sa kabila ng matinding hirap na yon, nagawa nilang bumaba pabalik sa limestone slab na natuklasan ni Ondrel noon paakyat sila. Doon nila naranasan ang problemang hindi inaasahan. Kasi ang tanging dahilan kung bakit nila nagawang tumawid sa traverse na yon ay dahil sa isang fixed rope. Nagbigay ito sa kanila ng mahahawakan, isang bagay na susuporta sa bigat nila habang tumatawid sila ng pahalang sa yelo. Kapag tinanggal ang lubid, hindi ka basta makakatawid pabalik sa halos patayong pader ng yelo nang walang mahahawakan. Hindi ganoon yun gumagana. Wala na ang lubid na yon dahil sila rin ang nag-alis nito. Maiisip mo bang tumayo sa nagyelong pader sa gitna ng lumalakas na bagyo? Tinitingnan ang nag-iisang daan pa uwi at natanto mong ikaw ang dahilan ng pagkawala nito? Pero kailangan pa rin nilang bumaba. Kaya dahan-dahang gumapang si Ondrel patawid kahit desperado na siya. Pero dahil wala silang mahihilang nakataling lubid, imposibleng madaanan yon. Naipit sila sa nakakabulag na puting paligid at habang lumalala ang kalagayan ni Willie kada minuto, ang tanging natitirang desperadong opsyon ay magrapel pababa sa patayong, lantad na bahagi ng bundok at umasa na makakahanap sila ng isang ledge. Para maintindihan natin ang mangyayari pagkatapos nito, tandaan na taong 1,936 pa ito. Wala silang high-tech at padded climbing harness tulad ng meron tayo ngayon na nagpapamahagi ng bigat pag nahulog. Nung panahong yon, ang harness ay makapal na lubid na abaka na direktang itinatali sa dibdib o baywang at nakakabit sa simpleng makitid na metal snap link. Kaya isipin mo ang itsura nito. Wala na ang pahalang at tulay na lubid na kailangan nila, pero ang 4 na lalaki ay nakatali pa rin ng direkta sa isa't isa mula pa sa simula ng pag-akyat. Dahil sa group mountaineering, mayroon ka ring personal na lubid pang akyat. Ito ang lifeline na nagdudugtong sa lahat ng umaakyat ng direkta sa isa't isa. Kung may mahulog, masasalo siya ng iba. 4 na lalaking pagod at may frostbite ang bumababa sa halos patayong pader ng yelo gamit ang lubid habang may malakas na blizzard. Na walang hadlang sa pagitan nila at 2,000 talampakang bangin, kundi ang simpleng tuloy-tuloy na lubid na nag-uugnay sa kanilang mga katawan at ang mga makikitid na maliliit na snap link. At sa mismong sandaling iyon, ang pinakamasamang bagay na maaring mangyari sa isang bundok na tulad nito ay nangyari nga.
Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa ilalim ng kanilang mga bota, kasunod ng tunog ng tren na mabilis na lumalapit mula sa hamog. Mataas sa kanilang ulunan, ang matinding pag-ulan ng nyebe ay nagpalabis ng bigat sa isang matarik at makitid na daanan at isang napakalaking tipak ng nyebe ang bumitaw na naging sanhi ng isang napakalaking avalanche. Bumaba ito sa Eiger, umaandar na parang sasakyan sa highway at malakas na bumangga sa grupong magkakakabit sa lubid na parang dudurugin sila. Si Ondrel ay pansamantalang hindi nakakasiguro noon dahil inihahanda niya ang susunod na pagbaba gamit ang lubid. Wala siyang tsansa. Ang matinding puwersa ng yelo ay tuluyang nagpalipad kay Ondrel mula sa gilid ng bundok. Nahulog siya ng libu-libong talampakan hanggang mamatay. Pero lahat sila ay nakatali sa iisang lubid na baka, kaya ang bigat ng katawan niya ay naging mabigat na pabigat na bumagsak sa kailaliman. Habang siya ay bumabagsak, si Willie Angerer, ang susunod na umaakyat na direktang nakakabit sa kanya, ay nahila ng sobrang bilis na siya ay bumangga ng ulo sa matigas na bato. Namatay agad sa pagkakabangga. Sa itaas nila si Eddie Rayner, ang lubid na nag-uugnay sa mga umaakyat ay dumadaan sa metal na singsing na nakabaon sa bato sa taas ng ulo ni Eddie. Nang bumagsak ang dalawang lalaki, naging parang puli ang bigat nila at mabilis na hinila pataas si Eddie. Direktang gumangga ang katawan niya sa metal na pang-angkla sa pader at ang lumang lubid na abaka ay mahigpit na pumulupot sa dibdib niya, agad dinurog ang diaphragm laban sa mga tadyang. Hindi niya na kayang palawakin ang kanyang mga baga para makahinga kahit isang beses. Sa loob ng ilang minuto, naubusan siya ng hininga at namatay. Sa isang pagkakataon lang, si Tony ay natali sa lubid sa pagitan mismo ni Eddie sa itaas niya at ni Willie sa ibaba niya. Nang tumama ang avalanche, tinangay ng napakalaking alon ng nyebe si Tony, tinumba siya at itinapon paatras sa bukas na hangin. Dahil itinapon siya palabas, hindi siya bumangga sa apog tulad ni Willie. At dahil hindi siya unang angkor na sumuporta sa bigat ng grupo, hindi nadurog ang dibdib niya sa piton tulad ng kay Eddie. Sa halip, biglang humigpit ang lubid at nasalo siya sa ere. Ang partikular niyang posisyon sa lubid ang nagligtas sa kanyang buhay kahit pansamantala lang. Sa loob lamang ng ilang nakakatakot na segundo, unti-unting nawala ang dagundong ng avalanche, iniwan ang walang iba kundi ang ugong ng hangin ng blizzard, 3 patay na lalaki at si Tony. Buhay pa siya pero nasa masamang kalagayan, nakasabit libu-libong talampakan sa ere, mag-isa sa sling, kasama sa linya ang 3 niyang patay na kasama. Sa kabila nito, hindi maipaliwanag kung paano pero nakaligtas si Tony magdamag. Kinaumagahan, handa na ang rescue team. Sa isang pambihirang pangyayari, dumating sila mula sa bundok. Matagal na ring binutas ng mga Swiss ang matibay na bato ng Eiger para sa tunnel ng tren ng mga turista. Nagukit pa sila ng mga bintana para sa pagmamasid direkta sa hilagang bahagi para makasilip ng ligtas ang mga pasahero sa nakakatakot na bangin. Sumakay ang rescue team sa tren na ito paakyat ng bundok, lumabas mismo sa isa sa mga bintana ng turista at tumapak diretso sa mapanganib na hilagang bahagi. Nalaman nilang mga 150 talampakan lang ang layo nila sa ibaba ni Tony, kaya nilang marinig at sigawan siya pataas. Ngunit may malaking problema. Oo, malapit na sila, pero sa pagitan nila ay may napakalaking bitak na puno ng yelo at nakabitin na talagang imposibleng akyatin. Hindi makaakyat ang mga tagapagligtas patungo kay Tony. Para mabuhay, kailangan niyang bumaba sa kanila, pero sobrang sama na ng lagay niya. Sa magdamag, nawala niya ang isa sa mga guwantes niya dahil sa malakas na bagyo ng nyebe. Matindi ang pagkaka-frostbite ng kaliwang braso niya at hindi na niya ito magamit at ang mga bota niya ay nabalot na ng yelo. Mas malala pa ron, nakakaranas siya ng matinding suspension trauma. Dahil sa simpleng lubid na sling, napuputol ng harness ang daloy ng dugo niya. Namumuo at nagiging lason ang dugo sa binti niya habang unti-unting sinasakal ng presyon sa dibdib. Para makababa, ginawa ni Tony ang isa sa pinaka-hindi kapanipaniwalang gawa ng tibay sa kasaysayan ng pag-aakyat. Gamit ang kutsilyo sa pagitan ng ngipin at ang nag-iisa niyang kamay, naputol niya ang tali sa katawan ni Willie. Pagkatapos, sa kakaunting lakas, umakyat siya sa nagyayelong lubid papunta kay Eddie, pinalaya ang sarili at sinimulang paghiwa-hiwalayin ang makakapal na hibla ng abakang lubid.
Sa 5 oras, maingat niyang pinaghiwa-hiwalay ang nagyelong hibla gamit ang ngipin at nag-iisang malusog na kamay, saka itinali ang mga ito para makagawa ng sapat na habang tali para maibaba sa mga tagapagligtas. Pagkababa niya ng pansamantalang tali, itinali ng rescue guide ang mas mabigat na lubid para mahila si Tony pataas at magamit niya sa ligtas na pagbaba. Pero may isa pang problema ang mga tagapagligtas. Kulang sa haba ang lubid nila para maabot ang distansya. Kaya para mapahaba ito, dali-dali nilang pinagtali ang 2 lubid na nag-iwan ng makapal na buhol sa gitna ng tali. Iniahon ni Tony ang mabigat na lubid, inangkla ang sarili at nagsimulang bumaba. Pulgada-pulgada, daan siyang dumulas pababa sa tuwid at nagyayelong pader. Malapit na siyang abuting ng mga rescue guide. Ilang pulgada na lang ang layo ng kanyang bota sa kanilang kamay. Kitang-kita na nila ang kanyang mga mata. Sinabihan siyang ligtas na siya. Sa pagbaba niya, ang buhon na pinagtalya ng mga rescuer ng 2 lubid ay umabot sa metal clip ng kanyang harness at naipit. Dahil ang buong bigat ng katawan ni Tony ay nakasabit sa lubid, ang buhol ay hinigpitan ng husto at naging parang solidong block ng yelo. At noong dekada 1930 ang mga metal na climbing clip ay napakaliit. Walang paraan na ang ganong kakapal na buhol ay makakadaan sa napakaliit na metal na singsing. Ngayon, may espesyal na gamit ang mga tagapagligtas para buhatin ang umaakyat at ayusin agad ang naipit na buhol. Pero si Tony ay wala kahit isa doon. Ang tanging meron lang siya ay ang unti-unti niyang naupos na lakas. Walang nagawa ang rescue team, kundi panuurin si Tony habang nilalabanan niya ang kamatayan. Desperado niyang sinubukan gamit ang ngipin at nag-iisang duguang kamay na ipasok ang nagyelong buhol sa metal na clip, pero walang nangyari. Sobrang laki ng buhol at masyadong maliit ang butas. Pagod, giniginaw at nakatitig sa mga lalaking halos abot na ang kanyang sapatos, tumigil na sa paglaban si Tony. Tumingin siya sa mga gabay at mahina niyang sabi, "Hindi ko na kaya," sa kadahan-dahang sumandal sa harness. At yun na ang katapusan. Ang mamatay sa isang bundok ay isang bagay, pero may kakaibang sakit sa paraan ng pagkamatay ni Tony Kurtz. Hindi siya nasawi dahil sa tindi ng puwesa, basta siya namatay sa lamig habang nakabitin, ilang pulgada na lang mula sa maiinit na kamay ng mga sumagip sa kanya. Nakaligtas si Tony sa unang bagsak ng avalanche. Pero ang malakas na alon ng nyebe ang lumipol sa kanyang grupo at tuluyang nagpahamak sa kanya. Ang nakakatakot sa mga avalanche ay wala silang pakialam kung anong panahon ka nabubuhay o gaano ka kagaling. Dahil kung nabubuhay ka nung huling bahagi ng dekada 80 at mahilig ka sa snowboarding, si Craig Kelly ay siguradong pangalan na hindi mo may iwasang marinig. Si Craig ang naging mukha ng sport. Sa 4 na overall na titulo sa World Snowboarding Championships at 3 titulo sa US Open na panalunan niya na lahat ng posible. Noong panahong ipinagbabawal pa ng mga ski resort ang mga snowboarder sa kanilang mga dalisdis at itinuturing ang sport na parang problema na dapat iwasan, si Craig Kelly ay nananalo sa lahat ng kompetisyon na mayroon at ginagawa ito sa estilong mahirap alisin ang tingin. Pagkatapos, sa pinakatuktok ng kanyang karera, tuluyan siyang lumayo sa kompetisyon. Lumipat siya sa backcountry riding at naging unang snowboarder na tinanggap sa Mountain Guide Certification Program ng Canada na nagsasanay sa pinaka-technical na alpine guide sa kontinente. Pagsapit ng Enero 2003 si Kelly ay 36 na taong gulang na at malapit na niyang matapos ang sertipikasyong iyon. Kailangan na lang niyang maglog ng ilang oras ng practical na karanasan sa field sa ilalim ng supervision ng isang master guide. Kaya noong Enero 2003 pinili niyang mag-intern sa ilalim ng kilalang Swiss guide na si Rudy Beglinier. At pagsapit ng Enero, 20 si Craig ay nasa Duren Glacier sa Selkirk Mountains na nababalutan ng makapal na nyebe ng British Columbia. Siya ay kumikilos bilang isang guide na nagsasanay para sa isang grupo ng 21 katao at ang layunin nila sa araw na yon ay umakyat sa isang tuktok na tinatawag na Frohnau. Ilang dosenang beses nang dinaanan ni Rudy ang rutang ito ng walang problema. Ngayon, nang mismong umagang iyon, tinaya ng Canadian Avalanche Association na may malaking posibilidad ng avalanche sa lugar na iyon. Hindi pinakamalala ang rating na considerable pero ibig sabihin nito ay may hindi matatag na nyebe at sapat na ang bigat ng isang tao sa maling bahagi ng bundok para magdulot ng pagguho. Nakita ni Rudy ang bulitin pero 3 araw bago nito nagukay siya ng test pit sa kalapit na bundok at wala naman siyang nakitang dapat ipag-alala.
Sa sarili niyang mga salita, pakiramdam niya ay napakatibay at napakaganda ng nyebe. Kaya mahuhulaan mo kung gaano lang niya pinansin ang babalang yon. Hindi rin siya nakasubscribe sa pribadong network kung saan ang mga guide sa mga bundok ay nagsabing nakakakita sila ng nyebeng bumabagsak sa mga di karaniwang lugar. May mga natural na avalanche na bumabagsak sa parehong anggulo ng dalisdis na aakyatin ni Rudy. Kaya nagsimula ang grupo, pero makalipas ang mga 2 oras, nagbago ang panahon at bumaba ang visibility. Dahil sa malakas na hangin at mababang visibility, naisip ni Rudy ang isang matalinong alternatibo. Imbes na sundan ang orihinal na ruta, pupunta ang grupo sa mas ligtas na lugar na malapit, La Traviata, kung saan nakapag-ski na siya ng daan-daang beses. Poprotektahan sila ng matataas na pader ng kuluwar sa hangin. May saysay ang desisyon. Habang papalapit sila sa La Traviata, direkta silang naglakad sa bagong guho ng avalanche na tumawid sa kanilang daraanan. Ang tinutukoy ko ay mga tipak ng nyebe may kasinlaki ng maliit na kotse na nagkalat sa bundok. Para sa mga backcountry skier, ang makakita ng bagong guho ng avalanche ay parang babala ng bundok na umatras ka na. Ipinapakita nito ang tiyak at malinaw na ebidensya na ang nyebe sa lugar na iyon ay bumabagsak. Malamang pinapanood mo ito at iniisip bakit nga ba hindi na lang sila umalis at umuwi agad-agad. Pero ang psikolohiya ng tao sa bundok ay napakadelikado. Kapag sinusundan mo ang lead guide na daan-daang beses nang nag-ski sa rutang ito, tiwala ka sa kanya. Akala mo may nakikita siyang di mo nakikita. Namasuri ni Rudy ang debris at matukoy na ligtas ang dalisdis, nagpatuloy siyang umakyat at sumunod agad ang 21 katao. Pagsapit ng 10:35 NU, nasa loob na sila ng La Traviata West Couloir mismo. Ito ay makitid na guhit, masikip sa ibaba at malapad sa itaas. Likha ng kalikasan para itulak ang bumabagsak mula itaas, diretso sa ibaba. Isang tamang desisyon lang ang dumadaan sa bawat pagkakataon. Pero si Rudy ay nakapag-ski na sa kuluwar na ito ng daan-daang beses, kaya pinasabay niya ang 21 katao, 6 na talampakan ang pagitan, at si Craig ang pangalawa sa huli. Parang ayos lang lahat sa simula, pero pagsapit ng 10:45 ng umaga, isang biglaang napakalakas na pagputok ang umalingaw-ngaw sa buong lambak habang isang napakalaking tipak ng nyebe ang nabiyak direkta sa itaas ng grupo. At hindi lang ito basta bumagsak. 19,000 tonelada ng nyebe ang bumitaw at bumagsak sa bilis na 60 milya bawat oras. Ang tindi ng bigat at bilis ng pagguho ay tumama kay Craig na matindi. Tinangay siya ng avalanche hanggang paanan ng kuluwar. Dahil sa makikitid na pader, hindi kumalat ang nyebe. Nabuo ito mismo sa ibabaw niya at may isang nakakatakot na bagay na nangyayari kapag huminto na ang avalanche sa ibaba ng dalisdis. Habang dumudulas ang nyebe sa bundok, ang alitan ay nagpapainit at bahagyang natutunaw ito. Pero sa mismong sandali na huminto ang nyebe, agad na nagyelo muli ang basang, mabigat na mga debris na iyon. Nagiging solidong yelo ito, parang inilibing ka sa mabilis tumigas na semento. Hindi ka makakahukay, di mo pa magalaw mga daliri mo. At kung siksik ang nyebe sa dibdib mo, hindi mo na kayang palawakin ang baga mo para makahinga. Si Craig ay nalibing sa lalim na 10 talampakan. Sa ganitong lalim, parang may 3 school bus na nakapatong sa dibdib niya. Ikaw na ang magkwenta. Yung mga nakaligtas na hindi nadamay sa pagguho, dali-daling kinuha ang kanilang mga pala at avalanche probe at nagsimulang maghanap. May ilang nailigtas na buhay, pero nang nahukay nila si Craig Kelly, huli na ang lahat. Naipit siya sa nagyelong hulma ng sarili niyang katawan sa gitna ng dilim at bilang pinakadakilang snowboarder sa mundo, na-suffocate siya hanggang mamatay. Ang pagkamatay ni Craig ay nagdulot ng matinding pagkabigla at tuluyang nagpabago sa kultura ng backcountry. Dahil sa trahedya, napilitan ng industriya ng mga gabay na bawasan ang laki ng mga grupo at higit na gamitin ng inflatable avalanche airbags, mga backpack na may ripcord na kapag ginila ay nagpapalobo ng balloon para mapaibabaw ang gumagamit sa gumugulong na nyebe sa halip na makaladkad pababa at malibing ng buhay sakaling magkaroon ng avalanche. Pinakamahalaga, aktibong nililika ng industriya ng mga gabay ang kulturang nag-iengganyo sa bawat miyembro na magsalita at tumigil sa pag-akyat kapag may nararamdamang mali. Namatay si Craig Kelly na nagtitiwala sa lalaking may perpektong record sa dalisdis na hindi niya pinagdudahan. Ngunit hindi na pag-usapan ng kahit sino, hindi sa publiko o sa loob ng maraming taon, na hindi lang si Craig Kelly ang nakaramdam ng mali nung umagang yon, may isa pa.
Kung ano ang naging kapalit ng katahimikang iyon at kung ano ang kinailangan para tuluyang masira ito ay isang kwento na inabot ng 11 taon bago maisalaysay. Gumawa ako ng isang buong video tungkol sa kwento ni Craig Kelly. Pero minsan, kahit magsalita ka, wala ring saysay. Dahil may mga pagkakataon na kahit gawin mo ang lahat ng tama, maaari ka pa ring mamatay dahil sa isang pagkakamaling nagawa ng isang taong hindi mo kilala at wala kang kinalaman. Iyan ang nangyari noong Enero 29, 2023. Si Kyle Smain, 31 taong gulang, ay patapos na sa pinapangarap niyang biyahe sa backcountry ng Japan. Hindi baguhan si Kyle. Isa siyang Amerikanong kampeon sa freestyle ski at snowboarding sa World Championship, na buong buhay ng pinag-aralan ang mga bundok at alam na alam kung paano ligtas na kumilo sa mga ito. Noong Enero 2023 si Kyle ay nasa Nagano, Japan para sa 10 araw na marketing trip kasama ang kaibigang pro skier na si Adam O at photographer na si Grant Gunderson. Noong Enero 29 tapos na ang shoot. Pagod na si Gunderson kaya nagpahinga pero gusto pang magpatuloy ni Kyle at Adam. Ibang sistema ng backcountry skiing kaysa sa ski resort dahil walang chairlift dito. Akyat ka ng bundok, mag-ski pababa at kung gusto mo pa, ulitin mo lang. Lap ang tawag ng mga skier sa bawat akyat at baba. Kasama na nila si Grant sa isang lap at sapat na yon sa kanya. Nagdesisyon sina Kyle at Adam na gumawa ulit. Walang mga kamera, walang trabaho, dalawang magkaibigan lang, isang magandang bundok at nyebe na inilarawan mismo ni Kyle kaninang umaga bilang may hindi kapanipaniwalang kalidad. Maisip mo bang may mas normal pang desisyon sa isang hapon? Kaya nagsuot silang dalawa ng kanilang climbing skins at nagsimulang umakyat pabalik sa silangang bahagi ng bundok Hakuba Norikura. Sa tuktok, nagtagpo sila ng grupong Austrian na skier na umakyat din sa bundok. Nagpalitan sila ng tango na ginagawa ng mga skier, tapos sina Kyle at Adam ang unang bumaba. Tinaak nila ang kanilang ruta sa parehong paraan tulad ng ginawa nila sa nakaraang ikot. Malinis, kontrolado at tuloy-tuloy hanggang sa patag na bahagi sa ibaba ng dalisdis. Kung di ka pa nakapag-backcountry ski, isipin mo na parang mangkok ang patag na bahagi. Iba't ibang dalisdis mula sa makakaibang direksyon ay sabay-sabay bumababa sa parehong mababang patag na lugar tulad ng mga ilog na dumadaloy sa isang lawa. Doon ka humihinto sa patag na lugar, humihinga ng malalim at inaayos ang gamit para muling mag-hiking sa susunod na akyat. Yon ang natural na dulo ng bawat pagbaba. Natural lang na may grupong Hapones na gumamit ng lugar na yon para sa avalanche safety practice nung nakaraang ikot. Walang nakatubiling tumayo doon. Sina Kyle at Adam ay bumaba sa basin at inayos ang gamit nila. Tapos na sila. Tapos na ang takbuhan. Siguro nakangiti sila dahil maganda ang nyebe. Habang nagpapalit sila, ang pangalawang Austrian na skier ay bumaba mula sa itaas nila sa medyo ibang bahagi ng dalisdis sa gilid na papunta rin sa parehong lambak. Walang mali sa ginagawa ng Austrian skier dahil nasa sarili siyang dalisdis, ngunit may hindi alam ang karamihan tungkol sa hindi matatag na nyebe. Kapag mahina ang snowpack sa bundok, parang isang higanteng magkakaugnay na sapin lang ito na nakapatong sa ibabaw ng dalisdis. Isipin mo ito na parang mantel na nakalatag sa mesa. Kapag pinindot mo ang isang sulok, gagalaw ang buong tela. Kaya nang pinindot ng Austrianong skier ang bahagi niya, kumalat ang bigat niya sa magkakaugnay na sapin ng nyebe, hinanap ang pinakamahinang bahagi, na siya namang dalisdis sa itaas mismo ng basin kung saan nakatayo sina Kyle at Adam at bumagsak ito. Sa ibaba, narinig nila Kyle at Adam ang malakas na lagitik. Tumingala sila at nakita ang milyon-milyong libra na nyebeng rumaragasa pababa ng bundok na parang alon ng dagat papunta sa kanila. Tumalikod sila at tumakbo, ngunit hindi mo matatakasan ang puwersa ng kalikasan. Isang nakakatakot na katotohanan tungkol sa malalaking avalanche na hindi alam ng marami. Bago ka pamantamaan ng mismong nyebe, nagtutulak na ang avalanche ng isang napakalakas na pader ng hangin sa unahan nito na tinatawag na air blast. Tinaaman si Kyle ng air blast na may matinding lakas na parang pagsabog kaya siya ay literal na tinapon ng 100 at 60 talampakan sa ere bago pa man siya lamunin ng avalanche. Si Adam, kanyang kaibigan, ay nalibing sa 5 talampakang nyebe. Sa isang himala, makalipas ang 25 minuto, dumaan ang 2 Canadian mountain guide kasama ang emergency doctor at nurse. Napansin ang mga labi ng avalanche. Kinuha ang pala at nahukay si Adam na walang pinsala.
Nanatiling nakalibing si Kyle sa basin na iyon. Agad nagtulong ang mga doktor nang matagpuan siya, ngunit huli na ang lahat. Pareho silang namatay sa dalisdis. Siya at ang estrangerong nagpasimula ng avalanche na si Christoph Schaeffer, isang kilalang skier. Nawala rin ang kanyang buhay habang ginagawa lang ang bagay na nakasanayan na niyang gawin mula pagkabata. Sa Amerika, natututo magbisikleta ang mga bata habang sa Austria, mag-ski naman sila. Ang kwento ni Kyle at Christoph ay isang nakakakilabot na paalala na ang avalanche ay isang lubos na hindi mapagkakatiwalaang pangyayari. Hindi mo ito mahuhulaan. At ang nakakatakot pa dito, minsan ikaw mismo ang nagiging dahilan kung bakit ito nangyayari. Paano kung ang bundok na kinamatayan mo ay hindi malaki at malayo sa Asia, kundi isang maliit na dalisdis lang sa likod ng bahay mo? Ano ang mangyayari kung lalaki ka na nakaligtas sa mas matitinding pagsubok? Diyan papasok ang kakaiba at sadyang ironikong kwento ni Jamie Pierre. Noong Enero 25, 2006 sa Grand Targhee Ski Resort sa Wyoming, isang lalaki na nagngangalang Jamie Pierre ang tumalon mula sa 255 talampakang bangin gamit ang mga ski. Parang taas ng 25 palapag na gusali diretso pababa. Tumama siya sa landing zone, gumawa ng napakalalim na hukay sa nyebe na tuluyang nawala siya at lumabas na may hiwa sa labi. Ito ang nagtakda ng world record sa cliff drop. Sa mga sumunod na taon, naging isa si Pierre sa pinakakilalang skier ng malalaking bundok sa mundo. Palagi siyang kasama sa top ski films at ang pangalan niya ay konektado sa mga talon na tahimik na hinahangaan ng ibang profesional na skier sa video. Kilala siya sa pagiging komportable kahit walang helmet. Para sa kanya, logical ang dahilan na ilang ulit niyang sinabi sa panayam. Kung ang katawan ko ay biglang titigil mula sa terminal velocity, hindi rin makakatulong ang helmet. Pagkatapos mong malampasan ng 255 talampakang bangin gamit ang ski, mahirap nang baguhin ang ganong pag-iisip. 6 na taon matapos ang record na talon, noong Nobyembre 13, 2011 nagmaneho sina Pierre at kaibigan niya papuntang snowbird ski resort sa Utah. Sarado pa ang resort para sa season, pero hindi yon naging hadlang sa kanila. Hindi rin nila sinuri ang avalanche advisory bago umalis, na noong araw na yon ay nagbabala ng katamtaman hanggang mataas na panganib sa buong Wasatch Range. Duda akong mapipigilan pa rin sila kahit nalaman nila yon. Sa resort, nagbesisyon sina Jamie at kaibigan niyang mag-hike paakyat sa Peruvian Cirque para makalanghap ng sariwang hangin at makapag-una ng liko. Ito ang lugar ni Jamie. Madalas nang nakasakay si Jamie sa mga dalisdis na ito. Maaga pa noong Nobyembre kaya manipis pa ang snowpack. Para sa karamihan ng tagamasid noon, mukhang kulang ang nyebe sa bundok para magdulot ng nakamamatay na avalanche. Bukod dito, hindi rin suot ni Jamie ang karaniwan niyang ski. Nag-snowboard siya noon para lang sa kasiyahan. Sandaling lihis lang. Buwan-buwan, may kwentong di napupunta sa YouTube. Nandyan lang kung gusto mo. Patreon, link sa ibaba. Ngayon, sana nga ba tayo? Habang pinapanood siya ng kasama, bumaba si Jamie sa 40 degree na dalisdis. Ilang segundo pa lang mula nang magsimula siya, gumalaw ang dalisdis ng isang malambot na tipak ng nyebe na may kapal na 14 hanggang 20 pulgada mula sa maagang bahagi ng panahon. Medyo maliit lang talaga ito kung tutuusin. Ganito ang pagguho na madalas lang lampasan ng mga eksperto sa malalaking bundok, pero nahuli siya ng bundok. Tinangay ng gumuguhong nyebe si Jamie. Inalis siya sa kanyang kinatatayuan at dinala siya ng humigit kumulang 800 talampakan pababa sa matarik na bangin. Dahil manipis lang ang nyebe, hindi siya dumudula sa makapal at protektadong patong. Hinila siya ng walang awa sa mga nakalitaw at matutulis na bato bago siya tinangay pababa sa isang maliit na bangin. Nang dumating ang rescue team, hindi gaanong malalim sa yelo si Jamie kumpara sa ibang biktima ng avalanche. Bagamat bahagya lang siyang natabunan, nagawa pa rin ng avalanche ang trabaho nito na parang high-speed conveyor belt sa kudkuran ng keso. Sobrang brutal ng mekanismo ng manipis na avalanche sa simula ng season. Sa gitna ng taglamig na avalanche, maaring itulak ang skier pababa sa malalim at malambot na unan ng nyebe bago huminto ang pagguho. Pero sa simula ng season, walang unan. Ang tinding kinetic energy ng gumagalaw na nyebe ay binangga si Jaime laban sa matigas na granite na may hindi mapigilang lakas bago siya itinapon sa gilid. Ang lalaking milagrosong nakaligtas sa isang 255 talampakang malayang pagbagsak ay napatay ng blunt force trauma mula sa isang maliit at tila walang bahalang pagguho ng nyebe mismo sa kanyang bakuran. Ang pagkamatay ni Jaime ay nagbunsod ng malaking debate sa ski community tungkol sa normalisasyon ng panganib.
Isang trahedya itong nagpapakita na kahit ang pinakamahusay ay pwedeng magpakampante sa pamilyar na lugar. Sa sandaling tumingin ka sa isang bundok at isipin mong, ginawa ko na ito ng milyong beses, hindi naman ito ganoon kasama. Yun mismo ang sandali na pinapatunayan ng bundok na mali ka. Pero kung si Jamie ay kusang tinanggap ang panganib ng bundok na walang bantay, paano kung nagbayad ka ng profesional para sa kaligtasan pero sabihan kang huwag pansinin ang panganib? At sa lahat ng trahedyang tatalakayin natin na yon, ito marahil ang pinaka nakakagalit. Si Brian ay isang 51 taong gulang na lalaki mula sa Bend, Oregon. Kailangan kong linawin agad, hindi basta turista si Brian na naliligaw. Isa siyang tunay na eksperto. Mayroon siyang mahigit 40 taon ng karanasan sa niebe bilang dating kampiyon sa ski racing at minamahal na coach ng mga kabataang skier. Higit pa sa mga nagawa niya, si Brian ay taong pamilya. May 11 taong gulang siyang anak na babae na mahal niya at asawang 13 taon na niyang kasama, si Heather. Sa panahong ito, kakadiagnose lang si Heather ng breast cancer at si Brian ang naging sandigan niya. Nang umalis siya papuntang bundok noong Marso 2025, pinaka-prioridad niyang makauwi sa pamilya. Nag-book si Brian ng commercial cat skiing trip sa Mount Bailey, Oregon. Kapag nagbabayad ka ng libu-libong dolyar para sa guided backcountry trip, binabayaran mo ang kaligtasan. Ibinubuhos mo ang iyong buhay sa mga profesional na mas nakakaalam sa lugar kaysa iba. Pero sa likod ng mga eksena, may nangyayaring delikado. Sa loob ng maraming taon, ang resort na nagpapatakbo sa Bundok Bailey ay gumagamit ng mga lokal na gabay na kabisado ang bawat sulok ng partikular na bundok na iyon. Pero kamakailan, lumipat sila sa isang kontraktual na modelo, nagdala ng isang kumpanyang mula sa California para magpatakbo ng mga tour. Isang dating lokal na gabay ang tahasang nagbabala sa pamunuan tungkol dito. Sinabi niya na ang mga bagong gabay mula California ay halos walang karanasan sa Mount Bailey at di alam ang mga lokal na panganib nito. Lubos siyang hindi pinansin. Lumaktaw tayo sa umaga ng Marso 13, 2025. Bangungot ang panahon. Kakatapos lang tamaan ang bundok ng pag-iilong ulan, malakas na pag-ulan ng niebe at malalakas na hangin. Eksaktong recipe para sa napakadelikadong patong ng niebe. Nagbabala ang opisyal na Regional Avalanche Forecast nung umagang yon ng mataas at napakadelikadong kondisyon. Kung tayo ang nakakita ng forecast na yon, tiyak na di tayo lalabas. Pero sabi, iba ang ginawa ng mga gabay. Sinabihan daw ang mga nagbayad na bisita na huwag pansinin ang opisyal na ulat ng avalanche. Ayon sa kanila, hindi mahalaga ang forecast sa Mount Bailey at tiniyak nilang eksperto sila roon para sa kaligtasan ng lahat. Delikadong sugal ang magtiwala sa gabay na nagsasabing balewalain ang babala ng panahon. Pero pag nakatayo ka na sa niebe at kaharap ang taong nakaopisyal na uniforme, nang hingibabaw ang sikolohiya ng tao. Pinagkakatiwalaan mo sila. Pagsapit ng 3:45 hapon, pagod na ang grupo. Nakapila sila para sa isa sa mga huling takbo ng araw sa North Wall ng Mount Bailey, isang matarek at puno ng naipong niyebeng bahagi. Umuulan ang niebe at mahina ang visibility. Pero simple lang ang plano. Nauna ang mga gabay para itakda ang daraanan. Pagkatapos, inutusan ng mga bisita na bumaba isa-isa na may eksaktong 1 minutong pagitan. Si Brian ang ika-5 bisitang bumaba. Tumulak siya, tinawid ang malalim na niebe. Ngunit pagkatapos ng 1 minuto, nang bumaba ang ika-6 na bisita sa likod niya, tuluyang nabiyak ang labis ng naipong patong ng niebe dahil sa bigat ng mga skier. Isang napakalaking avalanche ang nagmula sa itaas. Bumulusok ito pababa sa matarik na daanan, bumilis na parang sasakyan sa highway at lubos na ikinagulat ni Brian. Marahas siyang natangay at nabuwal sa kahinila sa ilalim ng dumudurog na puting alon. Pagkatapos huminto ang avalanche, nagyelo ulit ang niebe at naging parang sementong yelo na nakakatakot. Si Brian ay nalibing ng malalim, una ang ulo at hindi makagalaw o makahinga. Ang natitirang mga kasama ay dali-daling tumakbo papunta sa pinagbagsakan ng nagkalat na niebe dala ang kanilang mga pala. 10 minutong walang tigil na paghuhukay ang inabot bago nila nahila palabas si Brian. At sa isang napakalaking swerte, 2 sa mga ibang bisita sa biyahe na ito ay mga nurse pala. Agad silang kumilos para iligtas siya at nakakagulat, nagpakita ng senyales ng buhay si Brian nang mahila mula sa yelo. Lumalaban siya, pero dito na pumapasok ang sinasabing matinding kapabayaan na halos hindi na matanggap.
Kailangan ng mga nurse ng defibrillator para sa puso niya. Pero nang bumaling sila sa mga died, dun nila natuklasan ang nakakatakot na katotohanan. Dumating ang mga gabay na lubos na hindi handa. Wala silang automated external defibrillator sa kanilang emergency kit. Dahil kulang sa medical na kagamitan, limitado ang magagawa ng dalawang nurse na iyon. Bagamat napapaligiran ng mga taong binyayaran para tsaking ligtas siya, nasuffocate at namatay si Brian sa nyebe, iniwan ang kanyang 11 taong gulang na anak at asawa sa kanilang mag-isang laban. Nag-file ang pamilya niya ng 14.5M kaso sa maling pagkamatay, giit nila ay dahil sa matinding kapabayaan. Hanggang ngayon, hindi pa na isasampa sa korte ang kaso at wala pang kasong kriminal ay sinampa. Patuloy na naghihintay ng kasagutan ang pamilya ni Brian mula sa korte, hatol o pananagutan. Pero hindi lang sila ang pamilyang lumaban sa malaking kumpanya ng ski para sa hustisya. Dahil kapag pumunta ka sa malalayong bahagi ng bundok para mag-ski, alam mong malaki ang panganib na iyong hinaharap. Alam mong mailap ang bundok at milya-milya kang layo mula sa kabihasnan. Kaya doon, tinatanggap mo na may kaakibat na panganib. Pero paano kung nasa isang bantay sarado at multi-bilyong dollar na ski resort ka? Siyempre, aakalain mong ligtas ka. Akala mo nalinis na ng ski patrol ang mga dalisdis, nasuri na ang nyebe at walang panganib. Malamang, yon ang iniisip ng 13 taong gulang na si Taft Conlin sa Vail Ski Resort noong ika-22 ng Enero, 2012. Ngayon, hindi siya isang walang alam na turista mula sa ibang lugar na sinusubukan ang kanyang swerte sa isang bundok na hindi niya naiintindihan. Si Taft, taga Vail, Colorado, ay lumaki sa gitna ng Rocky Mountains at kabisado ang mga dalisdis ng Vail Ski Resort, lalo na bilang isang 13 anyos na lokal. Ayon sa lahat ng nakakakilala sa kanya, siya ay isang atletikong bata, mahusay na skier, na pinalaki ng mga magulang na malalim ang ugat sa komunidad. Siya yung batang nabubuhay para sa malalakas na taglamig, agad tumatakbo kasamang mga kaibigan para hanapin ang pinakamalalim at pinakasariwang snow powder pagkabukas ng mga lift. At noong ika-22 ng Enero, 2012, si Taft ay lumabas para doon mismo. Pero ang hindi niya alam ay ang ski resort ay nakakaranas ng tinatawag ng mga skier na isang epic powder day. Kakabagsak lang ng malakas na nyebe sa resort, nag-iwan ng makapal na patong sa bundok. Si Taft at dalawa niyang kaibigan ay naghanap ng mga hindi pa nadaan ng linya at dumiretso sila sa isang kilalang matarik at pang-ekspertong bahagi ng bundok na tinatawag na Prima Cornice. Ngayon, sa mga komersyal na ski resort, ang mga delikadong lugar ay sinasarhan ng mga lubid at gate. Kapag sarado ang gate, ibig sabihin ay delikado sa avalanche, ayon sa ski patrol at bawal tumawid. Pagdating ni Taft at mga kaibigan sa itaas na pasukan ng Prima Cornice, sarado ang gate. Pero ang ganitong matatarik na bundok ay malalaki at karaniwang may iba't ibang daan papasok. Isipin mo itong parang matarik na pasilyo na may dalawang pinto, isa sa taas at isa sa gitna. Dahil sarado ang pinto sa itaas, ginawa ng mga bata ang inaakala nilang tama. Sumunod sila sa mga patakaran, nag-ski pababa ng bundok at dumating sa mas mababang pasukan na bukas ang gate. Para sa 13 taong gulang na bata at karamihan ng adultong skier, ang bukas na gate ay parang berdeng ilaw. Ibig sabihin, pinapayagan ng resort na dumaan ka. Kaya dumaan sina Taft at mga kaibigan niya sa bukas na gate. Pagpasok ng mga bata sa bukas na lower gate, napunta sila sa ibaba ng malaking 40 degree na patayong pader ng nyebe. Sa halip na mag-ski pababa, iniliko nila ang ski pahalang at naglakad pataas ng mga 100 at 20 talampakan diretso sa matarik na pader. Epektibo silang umayat pabalik sa delikadong upper section ng Prima Cornice na hindi nila alam na direkta na silang pumapasok sa isang puno at napaka-unstable na snowpack. Huminto si Taft sa gitna ng matarik at mapulbos na bahagi ng bundok na ito. Pumuwesto siya sa tabi ng malaking punong spruce sa gilid ng bundok para makahinga at hintayin ang mga kaibigan. Habang nakatayo siya ron, biglang bumigay ang nyebe sa ilalim niya. Ang malaking slab avalanche ay nabiyak ng malakas sa tapat ni Taft. 300 talampakan ang lapad, 18 pulgada ang taas ng bitak at dumulas pababa ng 400 talampakan sa dalisdis. Milyon-milyong libra ng basang nyebe ang bumagsak sa bangin, tinangay si Taft at ang pagguho. Mara siyang hinila ng avalanche sa makapal na kumpol ng mga puno.
Nang tuluyang huminto at tumigas ang nyebe, nalibing si Taft na nakadaga ng dibdib at hindi na siya makahinga. Hindi nag-iisa si Taft sa kaguluhan. Nadamay din ang dalawa niyang kaibigan sa pagguho ng nyebe, pero sa milagro, nakalapit sila sa ibabaw ng nyebe at nakalabas ng huminto ito. Sugatan at duguan, agad hinanap ng dalawang lalaki si Taft sa huling nakita nilang lugar. Nang nalaman nilang nawawala siya, agad silang humingi ng tulong at sinabi ang pagkawala ng kaibigan nila. Mabilis namang rumespande ang ski patrol. Gumawa sila ng probe line, itinusok ang mahahabang metal na poste sa nyebe, umaasang makakahanap ng malambot na bagay. Nang sa wakas ay natagpuan nila siya at nahukay, agad nilang isinagawa ang CPR doon mismo sa nyebe, ngunit huli na ang lahat. Isang 13 taong gulang na batang lalaki ang namatay sa malaking avalanche sa isa sa pinakaligtas at binabantayang ski resort sa mundo. Ang pagkamatay ni Taft ay nagdulot ng matinding legal na labanan sa pagitan ng kanyang mga magulang at Vail Resorts. Kinasuhan ng mga magulang ang ski resort sa wrongful death at humingi ng mahigit $700,000, ngunit nilinaw nilang hindi lang pera ang dahilan. Nilalabanan nila ang resort para baguhin ang safety standards. Ipinaglaban ng magulang niya ang isang punto na parang common sense lang. Kung ang itaas na matarik na bangin ay delikado at isinara dahil sa avalanche, hindi dapat buksan ang ibabang gate ng parehong bangin. Ang mga abogado ng resort naman ay iginiit na sa pag-akyat ni Taft mula sa ibabang gate, technical na lumabas siya sa ligtas na lugar at bumalik sa saradong bahagi na malinaw na tinukoy ng resort bilang delikado. Noong 2018 sa huli ay pumabor ang hurado sa ski resort at nagpasya na hindi sila legal na mananagot sa kanyang pagkamatay. Tumanggi sumuko ang mga magulang ni Taft, inapela ang desisyon ng hurado at dinala ang kaso sa mas mataas na korte sa pag-asang mabaligtad dito. Umabot ang legal na laban hanggang sa pinakamataas na antas ng hudikatura hanggang sa makarating ito sa Korte Suprema ng Colorado. Noong Agosto 2021, tinanggihan ng pinakamataas na korte ang apela, kaya nanatili ang desisyong naglilinis sa Vail Resort sa pananagutan. Kung kampi ka man sa korte o magulang, ang pagkamatay ni Taft Conlin ay paalala na ang kalikasan ay di alintana ang hangganan ng resort. Walang pakialam kung nasa backcountry ka man o malapit lang sa tindahan ng mainit na tsokolate. Kapag nagpasya ang nyebe na gumalaw, wala talagang makakapigil dito. Akala ni Taft Conlin na tama ang lahat ng ginagawa niya. Nanatili siya sa loob ng pinapayagang hangganan, pumasok sa bukas na gate at nagtiwala sa seguridad ng resort. At buhay pa rin ang kapalit. Ngayon, isipin mo kung ano mangyayari sa taong hindi pinapansin ang lahat ng babala, nilalaktawan ang bawat safety check at diretsong sumugod sa pinakamapanganib na bundok sa mundo dahil merong ganong tao. Hindi mo malilimutan ang ginawa ng Annapurna sa kanila. Panoorin ang susunod na video.